worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Isang mapagpalang araw sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa atin pong live streaming at sa oras na ito ay alam ko na ang bawat isa ay excited na muling mapakinggan ang susunod na topic na ating pag-uusapan patungkol doon sa eschatological event. At sa nakaraang linggo ay na-discuss natin about the Great Tribulation. At alam niyo mga kapatid, isa sa mga event na darating after ng rapture ay yung tinatawag na Judgment Seat of Christ or Bema Judgment Seat of Christ. Kaya ito yung ating paksa na pag-uusapan ngayong araw at naniniwala po ko na magbibigay ito muli ng panibagong kalakasan sa buhay ng bawat isa at lalo tayong magkaroon ng tinatawag na excitement sa pagdating ng ating Panginoon at magkaroon din tayo ng tinatawag na paghahanda sapagkat itong panibagong event na ito na ating pag-uusapan ay very exciting din ito sapagkat ito yung time na kung saan yung lahat ng mananampalataya ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo. At nais ko pong basahin natin ang salita ng ating Panginoon mula sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9 to 10. Ang sabi po dito, so we can make it our goal to please Him whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear for the judgment seat of Christ so that each of us may receive what is due to us for the things done while in the body, whether good or bad. Tayo po ay panandaliang manalangin. Amang banal, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ibinigay mo na amin pong muling mapakinggan, Panginoon Diyos, ang iyong salita patungkol sa judgment seat of Christ ngayong araw at inihiling po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, naganap po naming maunawaan, Panginoon, itong paksa na aming tatalakayin sa oras na ito. Hinihiling ko po, Ama, na gamitin mo lang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong salita at nawa ikaw ang siyang mapapurihan, maparangalan sa oras na ito. At sa iyo lamang namin ibinabalik ang lahat ng papuri, kaluwalhatian sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. At dito sa ating nabasa, maliwanag na darating po ang time ng lahat ng mananampalataya ay haharap sa tinatawag na judgment seat of Christ. At ito mo tinatawag na Bema Judgment Seat. Ang lahat po na haharap dito ay yung lahat ng mga mananampalataya na kung saan ay naging tapat sa paglilingkod sa Kanya. Ang kaibahan po ng tinatawag na White Throne Judgment sa Bema Judgment Seat of Christ ay sa tinatawag na White Throne Judgment, ito ay isang klase ng judgment para doon sa tinatawag na mga wicked o para doon sa mga makasalanan na hindi nagsisi ng kanilang mga kasalanan at hindi rin tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. At ito ay magaganap after ng tinatawag na millennial reign of Christ, itong tinatawag na White Throne Judgment.
At gusto ko pong malaman ninyo, kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo ay nandoon ngayon sa tinatawag na throne of His grace and mercy. Ngunit kapag siya ay bumalik na sa ikalawang pagkakataon, He will no longer be in the throne of His grace, but He will be in the throne of judgment. At dito po sa tinatawag na judgment seat of Christ ay i-judge ang lahat ng mananampalataya sa lahat ng kanyang ginawa habang siya ay narito sa lupa. At maging doon sa Matthew chapter 16, verse 27, maniwanag na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, meron pong isang event na kagaya ng binabanggit ko sa inyo, nang sabi nga dito, for the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels, and then He will reward each person according to what they have done. So itong Bema Judgment Seat of Christ ay isang tinatawag na event na kung saan ang lahat ng mananampalataya na kung saan ay makakasama sa tinatawag na rapture ay haharap doon sa hukuman ni Kristo upang tanggapin ang kanilang mga reward o ang kanilang mga regalo ayon sa kanilang ginawa habang narito pa sa mundong ito. At maging dito sa Revelation chapter 22, verse 12, ang sabi dito, look, I am coming soon, my reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. So maliwanag na yung lahat po ng ginagawa natin sa ating Panginoong Jesucristo, lahat ng ating pagpapagal, lahat ng ating paglilingkod, ang sabi ng Biblia ay meron pong tinatawag na kaukulang ganti ayon sa ating mga ginawa. Kaya nga, sabi ng Revelation 3:11 to 12, I am coming soon, hold on to what you have, so that no one will take away your crown. The one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. And I will also write on them my new name. So kaya nga may paalala dito na kapag tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, mananatili din po yung tinatawag na mga crowd na atin pong matatanggap o mga regalo na matatanggap sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, ang paalala lang ng Panginoon, hold on to what you have so that no one will take away your crown. Pwede po pala tayong yung pinagpagalan natin ay masayang o mawala, lalo na kapag ang isang Kristiyano ay huminto sa kanyang paglilingkod at maabutan sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ingatan po natin na yung ating pinagpagalan sa paglilingkod sa Lord ay mawalan ng saysay. Tandaan natin, mga minamahal kong mga kapatid, malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus at naniniwala ko na itong rapture ay pwedeng maganap sa atin pong henerasyon. So, wag po nating hayaan na ito ay mawala. Kaya hindi po ito ang panahon ng panlalamig sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po ito ang panahon para tayo ay mabackslide sa ating paglilingkod sa Lord. Sapagkat alam naman natin na kapag hindi tayo nagpatuloy, masasayang po yung ating pagpapagal at mamimiss po natin yung reward ng ating Panginoong Jesucristo na inihanda niya para sa atin. At alam niyo mga kapatid, bakit po tinawag na Bema Judgment Seat of Christ? Kasi yung word pong Bema, ang sabi po dito, is a platform where a Roman magistrate or ruler sat
to make a decision and pass sentence. Ibig sabihin, yung BEMA, ito yung parang platform na kung saan ay inuupuan ng isang judge at kung saan ay nagbababa siya ng tinatawag na hatol, no? At alam naman natin yung gagawing paghatol ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik para sa kanyang mga lingkod ay isang awarding na paghatol ayon sa atin pong mga ginawa para sa kanya. At alam niyo mga kapatid, the Bema Judgment Seat of Christ is the place and time that all believer will appear before the Lord to receive the reward according to what we have done while we are on earth. So habang nandito tayo, mga minamahal ko mga kapatid, ito yung pagkakataon natin na wag nating masayangin na naibigay sa atin ng Lord na tayo makapaglingkod sa Kanya. At ang kagandahan po, yung ating paglilingkod ay hindi nawawala ng saysay sapagkat ito ay may kaukulang ganti ayon sa Kanyang ginawa. At alam niyo ba mga minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng ating mga ginawa, our works will be tested by fire. Ang sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11 to 15, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stone, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. At sabi ng 14, if what has been built survive, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flame. Kaya makikita natin dito mga minamahal ko mga kapatid, na yung lahat ng ating ginagawa sa Panginoon sa mga oras na ito, pagdating ng time, ito po ay susubukan o susubukin, ititest po ito upang malaman ang kalidad ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi sa ngayon po, hindi po natin ma-judge kung anong klase ang paglilingkod na ginagawa ng Kristiyano. No, pwede kasing may pakita natin sa harapan ng ibang mga tao yung ating paglilingkod sa Diyos na maaring tayo ay hinahangaan at maraming natutuwa sa ating paglilingkod. Pero alam niyo mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, isa lang ang dapat na mabigyan ng kaluguran. Isa lang ang dapat na maluwalhati sa ating paglilingkod, sapagkat sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, malalaman din naman kung anong klase ang ginawa nating paglilingkod, sapagkat ito ay pararaan sa apoy. Ibig sabihin, makikita ito, marireveal dito kung anong klase yung atin pong tinatawag na paglilingkod sa Diyos. At alam nyo, our quality of work is compared to the following. Kagaya nung binasa natin kanina, na yung klase ng paglilingkod ay merong tinatawag na gold, silver, at precious stone. Dito, inihalin tulad yung mga paglilingkod ng Diyos. Kung ito ba ay gold, silver, and precious stone. At alam nyo mga kapatid, na itong gold, itong silver at precious stone ay isang bagay na alam natin, hindi ito basta-basta nakikita. At alam natin, napakamahal nga ng mga bagay na ito. At hindi rin ito basta-basta napupulot lang sa daan. Alam naman natin, itong mga bagay na ito ay bago mo makuha, ay talagang merong effort, merong sacrifice. Kagaya lang ng pagmimina ng ginto, hindi naman ito ganun kabilis na nakukuha ng mga minero.
Talaga nag-i-spend sila ng time, nagsasacrifice sila na mula doon sa mga lupa, buhangin, mga kabatuhan, ay ito po ay ilalagay doon sa tinatawag na processing machine para lumabas at makuha at ma-extract yung tinatawag na gold. So ibig sabihin, itong mga silver, itong mga precious stone, hindi po ito basta-basta nakukuha, no? It really takes an effort to get through. Ang kaibahan lang ng mga bagay na ito, even it pass through the fire, its quality will remain. Kagaya ng ginto, ang ginto, pag ito'y pure gold, pag inapuyan mo, sinulog mo ito, kahit magdamag mo pang sunugin, ang lalabas dito, ginto pa rin. Magre-remain yung quality. At alam natin sa pagdating ng ating Panginoon Kristo, yung lahat ng ating mga ginawa sa Kanya, marirebuild. Kung ito ba ay genuine na paglilingkod o tayo ba ay naglilingkod ng makatotohanan sa Panginoon. So, alam nyo, marirebuild po yan. Kaya makita natin mga kapatid na napakahalaga sa paglilingkod natin. Ginagawa natin ito, number one, hindi para sa ating sarili, hindi sa ating para tayo po ay mabigyan ng kaluguran o mapuri sa ating mga ginagawa. Dapat makita natin ang paglilingkod sa Diyos. Iisa lang dapat ang motivation sa ating mga puso at ito yung maparangalan sa ating Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi nga ng Biblia na nothing moves you. Make yourself freely in the work of the Lord, for your labor in the Lord will never be in vain. Yung lahat lang ng ginawa natin sa Panginoong Jesucristo ang magsusurvive pagdating ng time na ito ay matest. Sapagkat ito lamang ang pwedeng manatili ang qualities kapag ito ay ginagawa natin, ay ina-address natin para sa Panginoon. Kaya nga sabi doon, whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. And I believe, yung lahat lang ng gagawin natin para sa Panginoon ang magre-remain pag ito ay dumaan sa tinatawag na apoy. At ito namang klase ng paglilingkod na inilantulad sa wood and hay, ito po, it is an easy to get. And when it pass through the fire, it will be burned. The result then is nothing. Di ba? Hindi mo mahirap hanapin itong mga kahoy, itong mga damo, ano, itong sa mga daan, makakita ka ng mga klase ng mga kahoy na tinatapak-tapakan lang din, no? At maging yung mga dayami na makikita mo na natatapak-tapakan lang yan, na hindi naman ito nagre-remain kapag idinaan mo sa apoy. Ito po yung mga paglilingkod natin na hindi po naka-address para sa Panginoon. Ito yung mga paglilingkod natin na kung saan ang napapapurihan lang yung ating mga sarili. So yun po ay walang bilang yun. At ito'y mawawalan lang ng saysay. Kapag yung ating ginagawa ay hindi natin ipinibigay for His glory, it will never last, no? So ito po yung klase ng sinasabi dito na klase ng at quality of our works na kung saan na-compare sa mga bagay na ating pong pinag-usapan. At bukod doon mga kapatid, kagaya nga ng sinabi doon sa ating nabasa kanina, na kung saan ingatan natin na wag mawala yung mga regalo, especially yung mga crown na maaring tanggapin ng bawat isa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi meron pong different crown na maaring matanggap ang bawat Kristiyano ayon sa kanyang paglilingkod sa Kanya. Sabi nga, there will be a different kind of crown that will receive as a reward depending to the quality of service we did for the Lord. Meron pong 5 klase ng crown. At
naniniwala ako na matatanggap ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Meron po kasi ditong incorruptible crown. Ano ba yung incorruptible crown? Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 9, verse 25, everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Ito po yung incorruptible crown na tinatawag, given for the faithful running in the race and exercising self-control in order to serve the Lord and finish the race. Ito daw yung mga faithful na naglilingkod sa ating Panginoon na kung saan ay nagpapatuloy na matapos yung tinatawag na takbuhin. Ano pong ibig sabihin yan? Kasi marami ding mga naglilingkod, pero ang problema po, hindi natatapos. Hindi nila natatapos yung paglilingkod. Yung iba, makita mo sa loob ng ilang buwan, napakasipag sa paglilingkod sa Lord. Yung iba, maaaring taon na ang binilang sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya lang, hindi po nakakatapos. Why? Kasi marami po ay huminto na. Marami po ay na backslide na, hindi na naglilingkod ngayon. At alam nyo kapatid, kapag inabutan ka sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, na kung saan tayo po ay wala nang ginagawa para sa Panginoon, masasayang po yung ating naging pagpapagal noong una. Kaya mahalaga po yung tapusin natin kung ano yung ating inumpisahan sa paglilingkod. Kasi marami pong mga Kristiyano yung kung tawagin ningas kugon. Magaling lang sa umpisa. Pero bilangan mo ng ilang buwan, ilang linggo, no? Minsan taon pa nga, pero ang problema, hindi na nagpapatuloy. Kaya nga sabi ito yung mga tao na kung saan ay nagpapatuloy sa takbuhin. Ibig sabihin, kapag ikay napagkalooban ng ministry na kung saan ay ginagalawan ngayon sa ating simbahan, aba mga kapatid, i-grab na natin yan. Ito ay isang opportunity na kung saan, alam nyo, hindi masasayang ano man yung gawin nating pagpapagal na yan sa ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang kailangan lang, tapusin natin, ano? Huwag po tayong umatras, no? Huwag po tayong mag-give up para hindi masayang itong crown na ito, this incorruptible crown. Sabi nga ito binigay doon sa mga faithful sa nagpapatuloy sa pagtakbo at nagpo-control sa kanilang mga sarili sa paglilingkod sa Panginoon hanggang ito ay kanyang matapos. That is the incorruptible crown. At yung ikalawa naman ay crown of rejoicing. Sabi ng Philippians 4, chapter 1, therefore my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crowns, stand firm in the Lord for this way, dear friend. Ano po itong crown of rejoicing na ito? Ito daw ay given for witnessing, follow-up, and ministry to other. Ang tawag po dito ay crown of rejoicing. Bakit po? Ito po yung mga tao na ginagamit na pag-share ng mabuting balita sa iba. Ito yung mga tao na kung saan ay patuloy na nagpapalo up doon sa mga nakakilala sa Panginoon. At alam nyo ba mga kapatid, sabi ng Biblia, isa lang kaluluwa ang magsisi at manumbalik sa Diyos. Ang sabi ng Bible, yung heavenly host ay nagre-rejoice kapag meron pong isang kaluluwa ang naligtas. Kaya nga po tinawag itong crown of rejoicing kapag tayo po ay nag-share at merong tumanggap sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, libo-libong mga anghel doon sa langit nagre-rejoice.
At mararanasan din natin yung tinatawag na joy na yan. The moment na tayo ay makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon, di ba? Kakaibang joy yung mapipil mo kapag ang isang tao na ilapit natin sa Lord at patuloy na kumilala sa ating Panginoon. At nagkakaroon din po tayo ng kagalakan sa ating puso. At the same time, ito yung mga nagpapatuloy na nagpa-follow up doon sa mga, especially doon sa mga bagong nakakilala sa Panginoon. Ang tawag po dito is crown of rejoicing. Okay? At ito ay pwede nating matanggap pagdating ng Panginoong Hesukristo. At meron ding tinatawag na crown of life. Ano ba itong crown of life? Ang sabi dito sa James 1:12, blessed is the one who persevere under trials, because having stood the test, the person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. At ang sabi po ng Revelation chapter 2 verse 10, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Alam nyo kapatid, ito po yung maganda sa ating paglilingkod. At totoo po, maraming mga naglilingkod na mga mananampalataya na maaring dumaan sa tinatawag na matinding pagsubok. At siguro naman nababalitaan ninyo na sa ibang parte ng ating bansa, sa ibang parte ng mundo, meron ding mga talagang mga naglilingkod sa Lord, maraming mga missionary ang napupunta doon sa mga magugulong bansa na kung saan ay napapabilang sila sa tinatawag na nagsasuffer, nape-persecute dahil sa pagdadala ng mabuting balita. No, alam natin na maraming mga persecuted Christian, especially doon sa mga Muslim world, no, sa mga Muslim na country, at maging doon sa communist country, maraming mga Kristiyano ay nagsasuffer, no? Nakakaranas talaga ng physical abuse, no? Hindi lang verbal abuse, no? Kundi talagang physical na nagsasuffer. At yung iba dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hindi lang talaga persecution ng suffering ang dinaranas, kundi marami po ay talaga nagbubuhis ng buhay dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Kung tawagin nga ito ng marami, ay ito yung kung tawagin na maraming nagsasacrifice, no? Maraming nagsasacrifice at namamatay dahil dito sa ganitong klase ng paglilingkod sa Panginoon. Pero ang kagandahan, hindi rin ito nasasayang. Kasi meron daw itong kaukulang crown para doon sa mga nagbuwis ng buhay, nagsuffer dahil sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya alam niyo mga kapatid, meron po palang kapalit din o kaukulang ganti para doon sa mga tao na kung saan ay namamartir, no? Nagkakaroon ng martyrdom. Ito po ay tatanggap din ng crown at ang tawag sa crown na ito ay crown of life. Kaya kung merong mga Kristiyano na nagsasuffer, no, dahil sa paglilingkod sa Lord, na pe-persecute, and even they are put to death because of their service in the Lord, makikita natin, it will never be in vain. Kasi meron din po itong kalakip na ganti mula sa ating Panginoon. They will receive this crown of life. At meron din pong isang ibinigay na crown, at ito yung crown of righteousness. 2 Timothy chapter 4 verse 8, ang sabi dito, now there is in store for me the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me
on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. What is a crown of righteousness? This is a crown. It's a reward given for a faithfulness in using our gift and opportunities in the service of the Lord and for loving for His appearing. Ito yung tinatawag na crown of righteousness, na kung saan ay matatanggap ng lahat ng mga faithful ng servant ng God na mga nagpagamit sa kanilang mga gift at nagkaroon ng opportunity makapaglingkod sa Panginoon at maging nagkaroon ng tinatawag na excitement doon sa pagdating ng ating Panginoon at nabubuhay po ng matuwid sa kanyang paglilingkod sa Diyos. At ang sabi dito ay maaari siya makatanggap ng kung tawagin ay crown of righteousness. At ito ay given, sabi nga, for a faithfulness in using our gift and opportunity in the service of the Lord and for loving His appearing. Okay, yan yung crown of righteousness. At yung crown of glory, ang sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 4, ito naman ay another crown, the crown of glory. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Ano po itong crown of glory? This crown is a reward promised to elder for faithfulness and discharging of their responsibility and shepherding the people. At alam nyo mga kapatid, ito po yung mga naglilingkod na bilang pastor, no? Ito po yung mga nangangalaga ng tupa ng ating Panginoon. Ito yung mga faithful na kung saan ay nag-commit para mapangalagaan ang kawan ng Panginoon. Ito yung mayroong mga pastoring gift, no? Na ginamit para mapangalagaan yung mga tupa ng ating Panginoon Diyos. Ito daw po ay tatanggap ng crown of glory pagdating ng time. Kaya alam niyo mga kapatid, yung pagpapastor ay hindi po ito isang ordinaryo na paglilingkod sa Diyos. Ano? Kapag ikaw ay nagpapastor, bilang shepherd ng flock, pagdating daw ng time, you will be rewarded the crown of glory pagdating ng time. Kaya makita natin yung pong mga iba't ibang klase ng crown na pwedeng matanggap ng bawat isa sa ating mga naglilingkod sa Panginoon. At alam nyo ba mga kapatid, meron pong purpose. Bakit tayo ay merong reward na crown? The purpose of our reward or crown. Meron po itong purpose. Kaya yung iba, ito ay hindi naintindihan eh. Ang sabi ng iba, anyway, okay lang sa akin na kahit na wala akong crown, basta ligtas lang. Kapatid, minsan may mga Kristiyano maririnig mo yung ganyang statement. And you know why? Kasi hindi nila naiintindihan. Yes, totoong maaring maligtas ka. Dahil yung paglilingkod naman ay hindi naman ito ang daan para tayo ay maligtas. Pero sasabihin ko kapatid, yung paglilingkod natin sa Lord ay may kaukulang ganti. At ang sabi nga doon sa ating nabasa, maaari tayong pagkalooban ng iba't ibang regalo o iba't ibang crown. Ngunit dapat mong makita itong crown na ating makukuha mula sa ating paglilingkod sa Diyos. Alam nyo ba, ito ay magbibigay ng malaking gloria sa ating Panginoon pagdating ng time. Ang sabi nga sa Revelation chapter 4, verse 10 to 11, the 24 elders fall down before Him who sit on the throne and worship Him who lives forever and ever.
they lay their crowns before the throne and say, "You are worthy, our Lord and God, to receive the glory, honor, and power, for you are created all things, and by your will they were created and have their being." Mga minamahal ko mga kapatid, yung crown daw na ito na maaring tanggapin natin ay magiging daan ng atin pong pagsamba sa Diyos, sa kanyang trono pagdating ng time. Anong ginawa? Ano ipinakita dito? Yung mga mananampalataya na mayroong mga crown pagdating ng time, sabi doon, they lay their crowns before the throne of God as an act of worship. At alam nyo kapatid, bakit napakahalaga po ng crown? Maliwanag dito, ito ay magbibigay ng malaking gloria doon sa trono ng Diyos. Ang napakaganda pang pangyayari kapatid, we will be given the privilege to come before the throne of God through our crown that we receive. Because the crown that we receive, we are going to lay it down before the throne of God. At ang isa pang maganda na sinabi kanina ng salita ng Diyos, pagdating daw po ng time, yung lahat ng Kristiyano na merong natanggap na crown ay magkakaroon ng pribilehiyo na makikita niya ang Panginoong Hesukristo ng harapan. Bakit? Kasi walang ibang magpuputong ng korona sa mananampalataya kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At kung siya yung magpuputong ng crown sa atin, ibig sabihin, makikita natin siya face to face. Pero doon sa walang crown, na sabi nga ay kontento na lang na maligtas, kapatid, alam mo ba ang kalagayan mo pagdating ng time? Doon sa awarding ceremony, nakatanghod ka lang habang pinapanood yung mga mananampalataya na pinuputungan ng krona ng ating Panginoong Hesukristo. Ganun ang magiging sitwasyon mo. Pag wala kang natanggap na crown, tama yung sabi mo, ligtas ka, pero nakatanghod ka lang pagdating ng awarding ceremony para doon sa mga totoong naglingkod sa Panginoon. Kaya kapatid, kung ikaw man ay nanlalamig doon sa paglilingkod sa Panginoon, nako kapatid, magbalik loob ka na. Samantalahin mo yung pagkakataon na ito, na habang hindi pa dumadating ang Lord at hindi pa nangyayari yung rapture, magawa mo na yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon para sa kanyang iglesia, para sa kanyang ministry. At alam nyo kapatid, dalawa daw ang magiging reaction ng mananampalataya dito sa tinatawag na judgment seat of Christ. It can be a terrible moment in the life of a Christian, and it can be the joyful moment in their life. Why joyful moment? Kasi just imagine kapatid, pagdating ng time, sa lahat ng mga naging faithful at naging tapat sa paglilingkod sa Lord, maririnig mo rin yung sasabihin ng Panginoon pagdating ng time, "Welcome, my good and faithful servant." Kumbaga, ikukomment ka
Okay? Kaya exciting. Kaya kapatid, alam natin na habang nandito pa tayo, alam mo talaga kung ano yung talagang status mo sa Lord. Alam mo kung totoo ka naglilingkod. Alam mo kung nanlalamig ka na sa paglilingkod mo sa Panginoon. Alam mo kung meron ka talagang ginagawa sa Panginoon. Alam yan ng Panginoon. So sabi nga, ang isa sa maaring reaction pagdating ng judgment seat, it will be a terrible. Why? Kaya nga sabi dito sa 1 John 2:28, and now, dear children, continue in Him, so that when He appear, we may be confident and unashamed before Him and His coming. Kaya nga sabi ko, it will be a joyful and a terrible moment pagdating ng judgment seat sa buhay ng mananampalataya. Why? Kasi pwedeng maging excitement sa isang tapat na naglilingkod. Pero doon sa hindi naging tapat, sabi nga, ito ay a terrible moment at isang malaking kahihiyan ang mararanasan ng isang mananampalataya pagdating ng time na kung saan magkakaroon ng awarding of gifts and crown. Wala kang matatanggap. Kaya alam nyo kapatid, sabi nga ng Biblia doon sa atin pong binasa kanina, na napakahalaga na ito ay mabigyan natin ng pansin bilang conclusion dito sa ating pinag-uusapan. Ulitin ko, Revelation chapter 3, verse 11 to 12. Sabi dito ng Lord, I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take away your crown. The one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. And I will also write on them my new name. Kaya may paalala ang Lord Huwag daw po nating hayaan mawala pa itong crown na ito. Na kung saan ay naumpisahan na nating pagpagalan. Kapatid, time is getting very, very short. Jesus is coming very, very soon. Ang isang gusto ko lang maging katanungan sa atin ngayon, kapatid, are we confident to stand before the judgment seat of Christ? Kayo po makakasagot niyan. Confident ba tayo na humarap sa judgment seat ni Christ? At kung atin bang i-examinin ang ating service in the Lord today, paano natin ito ma-i-examine? Sabi nga, let us examine the quality of our service in the Lord today. Tingnan na po natin. Are we really giving the best in our service to the Lord? Are we really have the right motivation in serving Him? Kapatid, ito na yung panahon. Sabi nga, na kung saan tayo po ay lalong maging masigasig at lalong maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. At naniniwala ko, kapatid, magre-rejoice tayo pagdating ng time na yung ating mga ginawa ay marireward pagdating ng panahon. Kaya sa oras na ito, maraming salamat sa inyong pagkikinig sa atin pong live streaming na ito. At nais ko po tayo ay panandaliang pumikit at manalangin. Amang Banal, nagpapasalamat kami sa amin pong narinig at napag-usapan patungkol po
sa judgment seat of Christ. Naniniwala kami na ito isang klase ng event na magaganap at ang lahat ng mga Kristiyano ay magbibigay sulit sa iyo, Panginoong Yesus. Lord, ang dalangin po namin, bigyan mo kami ng grasya, Lord, na magawa namin ang lahat ng mga pinag-uutos mo sa amin. Yung lahat, Lord, na kung saan kami ay dapat na magamit mo. Lord, inihiling po namin, Panginoon Diyos, na ingatan mo ang bawat isa, na huwag manlamig at huwag mawala sa paglilingkod sa iyo. Sapagkat naniniwala kami, Lord, you are coming very, very soon. Dala mo ang reward, kagaya ng sinabi mo, according to what we have done. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat nakita namin na ang lahat ng aming pagpapagal para sa iyo ay hindi mawawala ng saysay. Salamat po ng marami, Ama. Sa iyo ang kapurihan, kadakilaan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. God bless you po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love when my heart is safely undone. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering. My hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. Forever safe. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering. My hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, And my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, And my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. You are never far away. Always reaching out to save. My weakness covered by your strength. And I am found. Forever safe. You are never far away. Always Always
weakness covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Hello, Elger family. We encourage you to support our official YouTube channel by subscribing for free. Make sure you have a valid Gmail account so you can follow this simple step. Open your YouTube application in your mobile phones or gadget. Type and search Lord Jesus, a Redeemer Church. Click the subscription button and bell icon so you will be notified every time there's a new content to watch. With your subscription, you can spread the gospel by watching, meditating, and sharing it. Grow spiritually and use the contents as resources for discipleship. Promote the Elder Church, its mission, vision, and program. Please subscribe and watch our videos. Sharing is caring, so tell your friends and families about your YouTube channel. Thank you and God bless you all.